So, papakita ko sa inyo yung nasa payment na ako, nakarating na ako ng payment, no, para mag-guide ko kayo at makita nyo kung paano magbayad pag nasa payment na tayo. Okay? So, i-ready nyo yung pera nyo sa GCash or sa Paymaya para smooth ang process natin. Okay? Good morning po sa lahat ng nanonood. So, sa lahat ng naghahanap ng appointment dito sa DFA, ito yung website. Lalagay ko po yung link dyan. So, ngayon po, tuturuan or bibigyan ko po kayo ng tips kung paano po kayo makakuha ng appointment. Unang-una po, bago po kayo pumunta dito sa website, dapat nakaready na yung email nyo, Yahoo or Gmail na gagamitin nyo. Okay? So, ang email po, hindi lang basta email, dapat po na-open nyo siya. At alam nyo yung password, dapat i-check nyo ngayon kung na-access nyo ba talaga yung email. Kasi importante yun, kasi doon po magsisend ng confirmation ng inyong appointment. At saka pangalawa po, ay yung GCash nyo, lagyan nyo ng pera. 1,400 is the maximum na pwede na kayo makakuha ng appointment. Bakit ang mahal? 1,400. Okay. So, meron naman po dalawang choices yung pagkuha ng passport. Yung 12 days is normal yon, normal processing, 950. Tapos, yung 7 days ata na express is 1,200. Pero, aside from that, meron pa kayong babayaran na 150 para sa courier, yung magdi-deliver ng passport nyo. Ang magdi-deliver nun is 1. So, I don't know sa ibang location ha, kasi dito sa NCR or Metro Manila is tawag nito, Air 21 ang nagdi-deliver. So, hindi ko alam sa ibang lugar. So, 150 po ang bayad noon, no? So, 1 2 plus delivery is 150. Plus 50 pesos po sa GCash kasi ang merong convenience fee na 50 pesos sa GCash. GCash or Paymaya po, pwede nyo gamitin. Ang advice ko, wag na kayo mag-over the counter kasi mahirap po maka-receive ng reference code. Reference code, i-email kasi yan sa inyo pag once na pinili nyo ang over the counter. Okay? So, advice is, kung wala man kayong GCash, manghiram kayo sa mga kaibigan nyo, kapatid nyo, or kamag-anak na merong GCash, lagyan nyo na ng pera agad-agad kung halimbawa maghahanap kayo ng appointment. So, most of the cases, pag umaga or daytime, wala talagang appointment. Yung nakakuha ako is gabi. Kumbaga, parang madaling araw kasi parang wala namang masyadong, ewan ko kung marami na ngayon nakadiscover nun. Kasi pag daytime, ang tao, halos lahat nag-aabang ng appointment. Pero pag madaling araw, konti na lang po. Parang, meron pa isa-isa, pero at least makakuha ka talaga. Mahirap talaga kumuha ngayon, lalo na ng super pandemic na hindi matapos-tapos. Ang hirap makakuha ng appointment. Grabe. Ma-stress ka. Honestly, totoo yan, ma-stress ka talaga ang kumuha. So, halimbawa, ito guys, ang papakita ko sa inyo is yung doon sa payment na, no, hindi ko na ipapakita itong pag-fill up ng form. Kasi marami naman ako tutorial dyan kung paano fill upan yung form. So, papakita ko sa inyo yung nasa payment na ako, nakarating na ako ng payment, no, para mag-guide ko kayo at makita nyo kung paano magbayad pag nasa payment na tayo. Okay? So, i-ready nyo yung pera nyo sa GCash or sa Paymaya para smooth ang process natin. Okay? Smooth ang pagkuha nyo ng appointment. Mabilis lang pag everything is naka-ready na. So, dito kasi sa website na to is 20 minutes lang po ang binibigay nila para ma-fill upan mo itong lahat. Yan, date, personal information, family information, application, 20 minutes lang. So, kung mahirap tayo mag-type, mabagal tayo mag-type, kasi sometimes yung iba hindi naman talaga natin gamay, merong form or isulat nyo dito sa passport form, ilalagay ko sa link para maka-access kayo. Para everything is copy-paste nyo lang, copy-paste, pag nandito na kayo, hindi na kayo maghahanap ng mga letters, okay? So, halimbawa po, mag-green kasi ito lahat. Pag nag-green na yan lahat, nandito na kasi contact information, malapit na po kayo sa payment. Pag nasa payment na kayo, yun yung next video na ipapakita ko sa inyo. Okay? Kung paano magbayad. Pag nandito na kayo sa contact information, malapit na sa payment. Okay, so yun ang papakita ko sa inyo yung payment kung paano magbayad. Okay, punta na tayo doon.
Okay, malapit na tayo sa payment system, no? So, scroll down nyo, makikita nyo yung I'm not robot. Tsaka i-click nyo yung I am aware. So, medyo may glitch na dito na part, no? Matagal siya mag-ikot. So, antayin nyo lang siya na matapos. So, i-confirm natin yan. Check nyo maigi, guys, kung meron kayong mali kasi pwede nyo pang i-edit this time, no? Yan, pwede nyo pang i-edit at saka i-save. So, ito yung kulay green na yan. Ibig sabihin, natapos nyo na yan. Nandito na tayo sa contact information. May mali ako dito. Oh, mali ako dyan. Save nyo. So, nakapag-edit na tayo. Hindi pa rin tapos yung I'm not robot. So, matagal siya, ha. Huwag nyo siyang i-refresh. Antayin nyo lang hanggang matapos. Matagal ang ikot yun. So, ayan. Yung reCAPTCHA daw. Ulitin natin yung CAPTCHA challenge. So, i-click natin yan. Matagal lumabas yung reCAPTCHA challenge, eh. Click natin ulit. So, malapit na tayo sa payment. Kaya be careful kayo, guys. Kasi pag nawala yan, wala na. Mag-existing appointment na kayo. So, i-click nyo yan kung anong nabasa nyo dito. Crosswalk. Then, confirm. Dahan-dahan lang, ha. Baka ano nyo eh. Marami nagko-comment na nakiklik nila hanggang nawala na. Kasi once na nakarating na kayo dito, guys, at hindi kayo nakapagbayad, already existing appointment na yun. Mahirapan na ulit kayo kumuha. Kasi matagal mawala yung existing appointment eh. So, matagal din yung confirmation kung nakita nyo yung ikot ang bagal. Kahit malakas yung internet natin. Kasi nag-aagawan, maraming kumukuha ng appointment eh. Maraming nag-aagawan ng slot. Yung website nila nagkakaroon ng glitch. So, nandito na tayo sa payment. Okay? So, mamili na lang kayo dyan, guys. Yung 950 regular, tsaka yung special 1-2. Okay? So, yun yung mga babayaran nyo. So, payo ko sa inyo, ang gamitin nyo is credit card. Or i-click nyo yung credit card. Huwag na kayo mag-over the counter kasi mahirap makareceive ng email dyan. Kung meron kayong GCash o may kakilala kayong may PayMaya o GCash yun ang gamitin nyo, guys. Kasi mas mabilis mababayaran nyo agad. Okay? So, ang pinili ko dito is special processing, no? 1-2. Kung 950 naman, 12 working days. So, payo lang, credit card yung gamitin nyo. PayMaya or GCash pwede. Pag clinic nyo yung credit card or debit card. So, ang tagal niya, guys. Okay, click natin yung credit card. Yung courier, meron tong bayad na 150. So, magdadala nito Air 21 kasi yun yung nagdala ng passport ko. Air 21. So, 150 plus 12. Okay? So, dito, make sure na tama yung address, guys. No? Kasi dyan, i-deliver talaga yung passport nyo. Tapos, lagyan nyo siya ng landmark. Kung ano yung may mga asterisk na kulay pula, ibig sabihin required na lalagyan nyo siya. Hindi siya optional. So, lahat ng kulay pula dyan, pipilapan mo. Sometimes, automatic na yun eh. Yung landmark, ang hindi. Yung barangay yan, lagyan yung barangay, municipality mo. So, dapat alam nyo yung, lahat na ng address, yung lahat ng information, kasi 20 minutes lang to eh. Bibigyan lang kayo ng DFA, ng website ng 20 minutes para ma-fill upan nyo yung form na to. Take your time, huwag kayo magmadali. Lalo na kung nandito na kayo sa payment system, kasi mahirap pa na kayo makakuha pag nagkaroon kayo ng existing appointment. Kahit hindi nyo pa sa nabayaran, sabihin nyo nakarating na kayo sa payment, pero nawala nyo yung website, na-refresh nyo or something happened, once na nandito na kayo, automatic na yun, guys, na existing appointment na agad. Yan, lagyan na ng landmark. So, dito yung barangay, hanapin nyo sa Manila to, hanapin yung barangay kung saan kayo sa Manila. Yung landmark is required. Okay, balikan nyo ulit. Check mo maigi.
So, nagpula siya. O, kailangan natin landmark. Hindi ko nalagyan. Alalagyan na. So, i-click nyo yung Courier R21. So, pay now. Click natin pay now. So, total 1,350. So, i-click natin yung I agree dyan. Basahin nyo din. Proceed to payment. Okay, dito. Matagal to guys. Na ikakat ko na lang. Pero matagal talaga to. Huwag kayong magsawa. Be patient, no? Baka kasi i-refresh nyo yun. Hayaan nyo na siya umikot na umikot. Ganyan talaga yan. Hintayin nyo lang. Kakainin yung oras nyo actually pag nagpabook. Mahaba pa nga to, pero kinat ko na yung iba para hindi masyado matagal. Kasi yung haba talaga nito. Ang tagal nito. Parang naglo-loading baga. Ayun, nandito na ulit tayo. Parang bumalik tayo sa payment, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, nagkakaroon ng glitch. So, parang uulitin na naman natin tong payment method natin. Yung processing type. So, hayaan nyo lang guys. Go with the flow lang kayo kung ano yung nilalapag ng website. Kasi ganyan sila, oh. So, ulitin natin ulit. Courier. Pipili na ulit tayo dyan. Courier delivery. Click nyo yun. Yan, umiikot na naman. Antayin nyo lang ha. Huwag kayong mawala na yan. Special. Fill upan nyo na naman to ulit. Yung address kung saan i-deliver ang passport. Make sure na tama lahat ang so, landmark, lagyan nyo. Example, malapit kay 7-Eleven o malapit kay sa tindahan na to para ma-identify agad ng driver or nang magdi-deliver kung saan kayo mas malapit. Click nyo yan. Click nyo tong Courier R21 tapos pay now. I agree. Proceed to payment. So, pangalang beses natin siya ginawa, diba? May glitch yung system. But it's okay as long as na makapagbayad tayo, solve ng problema natin. So, nandito na tayo sa payment. So, ito yung sinasabi ko, may Paymaya, may GCash. Mamili lang kayo sa dalawa na yan kung anong gagamitin yung pambayad. Click nyo yung GCash. Antayin nyo lang, matagal din to. Okay, antayin nyo lang yan. Merong ganyan hang in there. Okay? Pero pwede nyo rin gamitin yung American Express ng GCash nyo. Dati kasi yan yung ginamit ko. I-insert nyo na lang yung card number doon kanina sa lumabas. Make sure tama. Next. Tapos magsisend ng code. Ilagay nyo naman yung code dito. Number ng code na galing sa GCash nyo. Next. Yung 4 na PIN. Yung PIN ng GCash nyo, i-type nyo dyan. Next. Okay. Wait nyo lang. Pay 1-4. Okay? Bayaran nyo na yung 1-4 nyo. Dapat meron muna laman palang GCash nyo, ha? Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Dapat may laman ang GCash bago kayo mag-book. Kasi yung oras tumatakbo. Pag once na nandito na kayo sa website. Back to merchant na. I-click yung back to merchant. Okay. Screenshot ko muna pala. Para may katibayan ako. Okay. So, back to merchant. Okay, nandito na tayo. So, ilagay nyo dito sa email or phone number yung inyong kung saan nyo gusto ma-receive yung resibo. Okay? Ilagay nyo yung phone number. Kung ayaw ng phone number, email para makaka-receive kayo ng email. Back to merchant. Yung back to merchant. So, matagal mag-loading. So, ayan na guys. Isang ano na lang. Isang pitik na lang. Antayin nyo lang mag-loading ha. Matagal to. So, take it slow lang. Andito na. Malapit na. Konting-konti na lang. Oh, yun. Successful na guys. Ito yung sinasabi ko. Dapat makaka-receive kayo ng ganyan. So, pag, halimbawa, nagkamali kayo guys na ng email na ilagay nyo mali, wala talaga kayo matatanggap. Pero, once na binayaran nyo siya agad-agad guys, merong ganito, yung naka-PDF, itong arrow. Click mo lang yan, para ma-download. Meron ka na agad copy ng PDF kahit wala pa sa email mo. So, i-save ko lang siya, no? Sa aking files. Save na natin sa files natin.
no? So, kahit nagkamali ka ng email, walang problema kasi meron kayong PDF na kopya once na nabayaran mo siya. So, pero kung yung magkakamali ng email, dapat tama talaga na isulat nyo. Meron kasi mga cases na nagkamali sila ng email or hindi daw nila na-open yung email na yun. So, unang-una, email po ang pinaka-importante. Tapos nga, Gcash nyo dapat may laman. Kung ayaw nyo ng mag-antay ng reference number. May over the counter, kasi kung over the counter pipiliin nyo, malabo po talaga magsisend ng reference number. Maraming cases na ganun. So, mas mabuti po bayaran nyo agad para ma-secured agad yung inyong slot. Okay? So, yun, try kong i-open tong PDF para makita nyo guys kung ano yung itsura niya. Okay, click natin yung open, yung sinave natin na PDF. So, 4 po yung page, no, na ipaprint nyo. Check nyo to sa email nyo, meron din ito. So, ito yung mga important reminders po, basahin nyo na lang po. So, nung nag-renew po ako, no, walang ibang dala kundi passport lang. Yung lumang passport ko, tsaka ipa-xerox nyo po. Dapat po ipa-xerox nyo itong lumang passport nyo, no. So, pag napaprint nyo to lahat, 4 na page, tapos Xerox ng old passport. Ganun lang po ang gagawin kung renewal kayo. So, kung ano kayo, tawag nito, new applicant, PSA, tsaka 2 valid IDs. Okay? Ang dadalhin. Tapos, photocopy ng PSA. Tsaka valid ID photocopy. Yun lang po ang requirements.